Blessed Sunday to all. Welcome to our series, Understanding the Old Testament. We're still on era number 2, the fall, ang pagkahulog. Today, we shall look at the 7th event, banishment from the garden. So, ang key idea natin dito, dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nawala o natanggal ang karapatan nila na patuloy na manirahan sa paraiso na pinaglagyan sa kanila ng Diyos. Kaya sila ay pinalayas dito o pinaalis dito. No? Ang key passage natin ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3, 22 hanggang 24. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, in knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. So natatandaan natin, no? Na mayroon dalawang prominent trees in the middle of the garden. No? Ito yung tree of the knowledge of good and evil na ipinagbawal. At kasama doon yung the tree or the tree of life. No, na ngayon makikita natin ay ayaw ng Diyos na kanilang makain o kainin. Sa verse 23, Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. Mula sa alabok siya kinuha. At yun ngayon ang kanyang lilinangin, no, till the ground, na doon manggagaling ang kanilang kakainin. Verse 24, He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, He placed the cherubim, and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Okay, so meron ulit tayong 3 observations. So number 1, the consequence of knowing good and evil. Ano ba ang resulta kapag nalaman nila ang mabuti at ang masama na siyang resulta o bunga ng pagkain nila ng pinagbabawal na prutas? Satan had promised Eve na kung kakainin niya yung bunga, magiging kagaya sila ng Diyos. In a sense that they will also know good and evil. At surprisingly, sa verse 22, makikita natin na kinonfirm ng Diyos yun. No? Kumbaga, sinangayunan niya? Si Satanas. No? Sabi dito ng Diyos sa verse 22, Behold, the man has become like one of us. Sinabi ng Diyos yun, knowing good and evil. So, parang nag-agree. Hindi naman, nag-agree talaga. Yun na nga, nangyari. Yun na nga naging resulta. Ang problema lamang, hindi sinabi ni Satanas, na mayroong natural consequences o result kapag kinain nila ang ipinagbabawal na bunga. Ano yung mga resulta na ito? Shame, fear, guilt, and alienation. Sa totoo lang, hindi ito kasama sa curse na sinabi ng Diyos. Sa babae, sa lalaki, maging kay Satanas. These are natural results ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya nga kagaya ng sinabi, napag-aralan natin, death is not only about physical death, but a lot more. At sabi nga natin, the essence of death is separation. Maraming naghiwalay na magandang kaugnayan natin noon bago ang tao ay magkasala at ngayon siya ay magkasala na. Naniwala din si Eve. Isa sa mga dahilan kung bakit tukso siyang kainin ang ipinagbabawal na bungang kahoy, sa isip niya, it would make her wise. Kung kakainin niya to, siya magiging marunong din. O marunong. Ang hindi niya lang na-realize that with wisdom or understanding or knowledge comes sorrow. Na may kalungkutan na kasama yung karunungan na yon.
Yan ay sinabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 18. For in much wisdom is much vexation. Maraming magiging problema o sakit sa karunungan, sa much wisdom, sa maraming karunungan. And he who increases knowledge increases sorrow. Kaya nga marahil may kasabihan na to unlimited application, sabi ay mas mabuti pa na hindi mo malaman. Dahil masasaktan ka lang, in a way, parang gano'n, ang sinasabi rito. So, application ay limited lang. It's not a general application, Kasi kailangan nating malaman talaga, kahit masakit, kung ito ang katotohanan. Pero yun ang sinasabi rito, with wisdom comes sorrow. Yun ang hindi niya naunawaan. Nakita lang ni Eve yung magiging marunong ako. Kaya lang hindi niya naintindihan kung ano yung magiging consequences ng pagiging marunong, especially knowing good and evil. Habang masasaksihan ni Adan at ni Eva ang kasalanan sa kanilang kapaligiran, doon nila maunawaan yung sinasabing they will know good and evil. At hindi lamang ito kanilang makikita o masasaksihan, kundi ito'y mararanasan nila, na magdudulot nga sa kanila ng maraming kalungkutan. Sa ating susunod na pag-aaral, next time ay pupunta na tayo sa chapter 4 at doon makikita natin ang unang naging bunga ng kasalanan. In as far as sa sitwasyon po ni Adan at saka ni Eva. Isipin nyo na yung kanyang panganay na anak ay papatayin yung kanyang nakababatang kapatid. Ganun kasakit yun para kay Adan at kay Eva. Yung ginawang yun ng kanilang panganay na anak. Yan ang makikilala natin next time sa ating pag-aaral, di ba? It caused a lot of sorrows, kalungkutan sa kanila. So yun ay halimbawa lamang, ng kalungkutang maranasan nila dahil ngayon naunawaan nila kung ano ang kasamaan naranasan nila. Ang kanilang karunungan o kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay parang kagaya rin ng Diyos. Pero hindi kahawig. Kahawig pero hindi kagaya. Dahil ang Diyos, naunawaan niyang mabuti, ginagawa niyang mabuti, at naunawaan niya rin ang masama. At naobserbahan niya ang epekto ng kasalanan, kagaya nung maranasan niya, sa pagre-rebelde ni Lucifer sa kanya, nakita niya ang bunga ng kasalanan. Si Adan at si Eva, hindi lamang nila nakikita ang kasamaan o bunga ng kasalanan, pero sila ay naging bahagi na rin ng paggawa noon. Yun ang pagkakaiba nila sa Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi pwedeng gumawa ng masama o kasalanan. At later on, sa pagtakbo ng kwento, sa Genesis, makikita ni Adan at ni Eva ang mga kasalanan gagawin ng tao at maging sila. So, marahil yung sinasabi na they will be like God, knowing good and evil to some extent, pero hindi kagaya ng Diyos ang pagkakaalam sa mabuti at masama. So, kagaya sila ni Satanas, na hindi lamang nakikita o naobserbahan, nakikita yung epekto, kundi siya yung gumagawa. Actually, siya yung promotor, nangunguna sa paggawa ng masama. So, second, makikita natin dito, second observation, God expelled the human couple from the Garden of Eden. So, yung pinalayas na ng Diyos sila doon sa Garden of Eden. Dahil nga bunga ng kanilang kasalanan. Pero bukod doon sa ito ay parusa, mayroong sinabing dahilan sa ating passage. Sabi doon, para hindi sila makakain sa tree of life. Para hindi sila makakain sa tree of life na nandun ngayon yun sa Garden of Eden,
Dahil kung sila yung makakakain doon, kung makakakain sila ng bungang kahoy o fruit noon, they will live forever physically. So maganda ba yun para sa kanila? Hindi na sila mamamatay physically? Maganda sana kung nasa original state pa rin sila. No? Pero sa sinful condition, no? Sa isang deteriorating body, no? Isang katawang tumatanda na makakaranas ng constant conflict, alienation, shame, fear, guilt, pain, and toil, paghihirap, mukhang hindi magandang kondisyon ito para sa kanila. Kayo ba na naisin nyo? Mabubuhay kayo forever? Diba? May mga bumabati, no, sa may mga birthdays, no, sabi niya, mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay sana kung walang karamdaman, walang sakit, walang hirap. Pero yan ang magiging kondisyon ni Adan at Eva kung makakakain sila ng bungang kahoy, no, from the tree of life. Hindi sila mamamatay, but in a very terrible condition. No? Yan ang kasama, yan ang bunga ng kasalanan. Mararanasan nila yung masamang epekto ng kasalanan. Kaya pwede nating sabihin na yung pag-iingat ng Panginoon para si Adan at si Eva ay mabuhay ng walang forever, no? To live forever o maranasan ng immortality is an act of grace also. Kindness ng Diyos. No? Na hindi niya pinayagang mangyari yon kasi nga hindi ito magiging maganda para kay Adan at kay Eva. So ang pinag-uusapang buhay, pag nakain nila yung tree of life, ay hindi spiritual o eternal life. No? Hindi doon natin makukuha yun, no? Yung eternal life. Kundi ang pinag-usapan dito ay yung physical life. No? Ipinahiwatig ng Diyos na nais niya na magpatuloy ang kaugnayan niya kay Adan at kay Eva. Sa kabila ng kanilang naging kasalanan, pagsuway, ay ipinahayag pa rin ng Diyos. Ipinahiwatig pa rin ng Diyos na nais siyang magpatuloy ang kanilang relasyon. At ito'y makikita natin sa pamamagitan ng pangako na kanyang ibinigay pagkatapos si Adan at si Eva ay magkasala, no? Mayroong ipagkakaloob ng Diyos, no? Na galing sa babae o offspring ng babae na dudurog o tatalo o magwawakas sa kasamaan ni Satanas. At ito'y mangyayari, ibig sabihin noon ay God will extend their lives to the point na sila ay si Eva ay magkakaroon ng anak at ang mga anak nito ay mag-aalaga sa kanila and could help them cover their shame in a way. At ang maganda rito, mayroong possibility na mabalik yung naputol na kaugnayan sa Diyos, no? Posible magkaroon ng spiritual life na ibinibigay ng Diyos. No, yun ang maganda dito, no? Pangatlo, na observation makita natin dito, God stationed cherubim with a flaming sword or swords to guard the entrance to the garden. So makikita natin yan sa verse 24. Ang cherubim ay plural ng cherub. O cherub. Ang cherub po, ang singular, cherubim ay plural. Sila po ay ranggo rin o uri ng mga anghel. No? Ang tatlong sa Bible na prominent, no? Yung seraphim, yung archangels, at ito nga pong cherubim. No? So, ang mga cherubim ay mostly makikita na, nagbabantay sila. Nagbabantay sila ng mga bagay tungkol sa Panginoon. At dito, ang binabantayan nila, the entrance of the garden. No? Para nga hindi makabalik si Adan at si Eva at hindi sila makakain, no, doon sa tree of life. Mayroong isang magandang lesson dito no? Minsan na gagalit tayo, no?
May mga anak nagagalit sa magulang pag mga pinagbabawal, no? There are prohibitions. O naglalagay ng mga boundaries sa buhay nila. No? Nagagalit, no? O minsan tayo rin, no? Parang ang feeling natin, ba't gano'n ang Diyos, ano? Hindi tayo pinapayagan gawin ang gusto natin. Maging malaya tayong gawin ang gusto natin, no? Pero dito makikita natin, no? Isang magandang lesson, paalala ito sa atin, no? Na God put boundaries or limitations in our life to protect us. Diba? Kaya nilalagyan ng boundary o limitations sa buhay natin para tayo maingatan. Diba? Parang ano yan eh, makikita mo yung matataas na lugar, no? Ay nilalagyan ng bakod, railings, no? Para hindi mahulog. Sana makita natin yung ganon, no? Yung Word of God. No? Yung mga inuutos sa atin ng Diyos ay makita natin na ibinigay niya yon hindi lamang para tayo ay protektahan, kundi para ma-enjoy natin yung buhay na ibinigay niya sa atin, no? Nung panahon ni Moses, itong mga cherubim ay inilalarawan na parang mga estatwa na may parang leon na may pakpak, no? At may mukha ng tao na nakabantay. Usually sa mga trono, no? O temple. O, yan ang kanilang paglalarawan, no? Parang sila yung nagsisimbolize na mayroong mga special or supernatural creatures na ganito nag-exist, no? Pero yung nagbabantay dito sa Garden of Eden, sa gate, ay tunay na mga cherubim, no? Hindi sila mga estatwa. Tapos na natin ang first 3 chapters of Genesis. At nawa, no, mas naunawa natin yung mga kwento doon and the story behind at yung mga implications nito sa ating buhay ngayon. So, bago tayo magpaalam sa chapter 3, gusto kong i-review natin o tingnan lang natin yung summary kung anong mga natutuhan natin tungkol sa Diyos, na basically, yun naman ang dahilan, no? Kung bakit isinulat ang Biblia, makilala natin ang Diyos, especially sa Old Testament, no? At ganoon din naman, makilala natin ating mga sarili, no? Bilang tao. So, sa screen natin, makikita nyo din yung table, no? Nandyan, una, yung God's person and God's action. So, babasahin ko lang, no? At ito naman ay nadaanan natin sa ating mga pag-aaral. So, God's person, number 1, siya ang creator. No? Siya ay relational. Gusto niya makapag-ugnayan sa kanyang mga nilikha, lalo na sa atin na nilikha niya ay sa kanyang wangis. Siya ay powerful. No? Siya ay self-existent. Siya ay nandun na bago pa ang lahat. Effective or productive speech, no? Kasi ginawa niya ang lahat sa pamamagitan ng salita. He transcends creation. Mataas siya. Hindi siya kapantay ng kanyang mga nilikha. He is the supreme ruler. He is organized. Makita natin yan sa creation, no? He is gracious sa naging respond niya kay Adan at Eva pagkatapos sila magkasala. He likes variety. No? So, hindi pare-pareho tayo, no? Kanyang mga nilikha, mga bulaklak, halaman, mga hayop, no? Iba-iba ang itsura, no? Siya ay sensitive to needs. No? Sabi niya nga, nung nilikha niya ang lalaki, sabi niya, it is not good for a man to be alone. So nakikita niya ang pangangailangan natin. At yan ang Diyos natin hanggang ngayon. No? Timely. Sabi nga, ang timing niya ay laging perfect. Accurate in what He predicts. Pag sinabi niya, tiyak na mangyayari. Interested in what is best for the other person. Niisip niya ang kabutihan ng iba, natin. Sa kabila na tayo magkasala, nandun pa rin ang pangako ng kaligtasan para sa atin. No? Anong kanyang mga ginawa? God's actions or God's action? Created all that exists, evaluates. Sabi niya, it was good, it was good, it was very good. No? He communicates. No? Through creation, nagko-communicate ang Diyos sa atin. Nakikilala natin siya. Through the Lord Jesus Christ, nagko-communicate siya sa atin. Through His Word, nagko-communicate siya sa atin. No? Kaya, let's enjoy prayer because it's a way of communicating to God. Punishes sin. Niya pinalalampas, pagamat siya ay merciful and gracious,
Pero may consequence ang ating mga kasalanan. He blesses, makes productive and prosperous. He curses. Nakita natin yan, no, na ginawa niya pagkatapos pagkasala ng tao. He gives names, organizes, plans ahead, allows choices. Binigyan niya ang tao ng pagkakataong pumili. Yun nga lamang malungkot, pinili ng tao yung mali. O, nakinig sila sa maling boses. He commands. May binigay siyang utos sa tao. He makes promises. He provides activity. Announces consequences beforehand. So, wina-warning niya, sinasabi niya, pag ginawa niyo ito, mangyayari ito, no? He permits his enemy to exist and function. So, kung iisipin natin, no, madali naman na wakasan na niya o tapusin ang kaaway, no? Kayang-kaya niya yun, no? Pero meron siya layunin, bakit niya pinayagang magpatuloy. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Satanas, mga demonyo na hanggang ngayon ay pinipilit pa rin sirain ang ating buhay pananampalataya. He pursues truth quickly. So, hindi siya nagdi-delay para talagang ipaliwanag niya kung ano yung katotohanan. He offers hope. He covers shame. So apparently, sabi rito, responds to faith in His words. So yung mga nagtitiwala sa kanyang mga salita, ay tinutugon niya ng maganda, maayos, no? He acknowledges the degree of truthfulness in his enemy's words. So nirecognize niya din, no? Na in a way, may sinabi rin naman si Satanas na tama, yun nga lamang ay hindi buo. No? Hindi buo yung sinabi. So yan po ang natutunan natin sa Panginoon sa kanyang mga ginawa. Tayo po naman, okay, another po table, humans before sin. Bago tayo magkasala, sabi, created by God, God's image bearers, male and female in the same level of being, pantay tayo, no? Apex of God's creation. So tayo yung pinaka mataas na likha ng Diyos. God's representative authorities to rule the rest of terrestrial creation. So tayo binigyan para maging manager ng lahat ng kanyang nilikha. Given work to do, we are social creature, not good to be alone. Husband and wife form a unit. Family yan po. Susceptible to temptation and deception. So kahit nung wala pa tayong kasalanan ay ano na tayo, no? Pwede na tayong matukso at malinlang. And morally responsible agents. So kung tayo man ay nagkasala, it's on us. Wala tayong pwedeng sisihin. Now, humans after sin. Of course, sin. Nagkasala tayo. Unable to conceal truth or physical presence from God. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos, no? Lost potential for immortality. Karoon na tayo ng kamatayan. Lost spiritual life with God because of sin. Naputol ang kaugnayan natin. Sabi ng Bible, we are spiritually dead. So we experience guilt, shame, fear due to sin. We experience good and evil. Would eventually defeat the serpent Satan through one human. Yan ang hope natin. Competitiveness in marriage relationship. Yan, kaya talagang magulo ang pagsasama ng mag-asawa kapag laging may kompetisyon. Pain for mothers in childbirth. No? Work becomes toil. We become dust after death. Recipients of God's grace and recipients of God's promises. So ito yung mga katotohanan na natutunan natin tungkol sa Diyos, sa kanyang mga ginawa, tungkol sa tao, bago at pagkatapos na magkasala. So in conclusion, tingnan natin ang summary. So una, Satan tempted Eve with the idea that she would be like God. No, isipin mo yun, no? You will be like God. Pero actually, we were created in the image of God, no? Pero ang point doon ay knowing good and evil if she ate the forbidden fruit. No? Ang ganda ng offer, no? You will know good and evil. But Satan did not tell Eve that unlike God's knowledge of evil, her knowledge would be experiential knowledge. No? Mararanasan niya at siya gagawa ng kasalanan. No? She would know evil from experiencing it personally in a way that would change her very nature.
Number 2, God expelled Adam and Eve from the Garden of Eden. Pinalaya sila, bunga ng kanilang pagkakasala. While being a great loss to them, it also protected them from eating of the tree of life, which would have caused them to live forever in their sinful condition. So, kagaya na sinabi natin, still an act of kindness and grace from God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Talagang kayo mabuting Diyos. Laging kapakanan po namin ang inyong iniisip. Sa kabila po na kami nagkasala, inisip nyo pa rin kung anong pwedeng maging mabuti sa amin. Ngayon, Lord, na you have provided the offspring na ginapi po si Satanas, yung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli at ngayon po'y nasa kanang luklukan po ninyo at siya'y babalik para kami ay isama dyan sa langit magpakailanpaman. So Lord, we pray na kami po ay patuloy mong kasangkapanin na ibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan ito, ang hope ng bawat isa sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. So kayo na po ang mauna po sa amin sa isang linggo pang muli na aming harapin at ibalik muli kami sa pagsambang ito na taglay po yung kasiglahan, yung pag-asa na meron kami sa inyo. Salamat po sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen.